Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. 2 games ang i-analyze natin ngayon. Puro laro ni Wesley, round number 7 against Fabiano Caruana na nagkagulintangan daw dito at isusunod kagad natin ang kanina lang nakatatapos na game against Nepo ng Russia. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang updated standing at bago tayo magsimula, binabalita ko sa inyo. Today, November 30 hanggang December 2, mayroon po tayong simultaneous exhibition game na gaganapin sa SMX Convention Center near Mall of Asia. 1 p.m. po, hosted by IIEE sa kanilang celebration ng 48th Annual Convention. Ayan, marami po mga booth doon, mga engineering works and arts. Kasama ang Kamatsas, binigyan ng pagkakataon. Meron tayong mga merchandise doon, t-shirts, chess mats. Sa mga gusto pong mag-avail, punta lang po kayo. May chess clocks din doon. At kung gusto nyo mag-join sa ating simultaneous game, meron po doong registration. Maraming salamat sa pag-invite ni IIEE Chess Club President Engineer Alan Alvarez at sa coordinator naman na si Engineer Raul O. Chavez. Ayan, kita-kita po tayo sa SMX mamayang 1 p.m. Ang ginawa ni Caruana, nag-D4, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight C3, pinasok ang Nimso Indian defense, E3, sinimplihan lang ni Fabi ng matahimik na variation, nag-C5, ayan, pressure kagad sa sentro, Knight GE2, D5, sharp ang ginawa ni Wesley. A3, pinaalis kagad ang bishop, umatras lang, tinagpas ang libreng pawn pero gambit naman talaga yan. Tinagpas ang C4, tapatan, queen to queen, inayawan ni Fabi. Sa madalas sa pagkakataon, nakikita natin, tinatanggap yun di ba? Pero dito, inayawan. Knight BD7 para kukuhanin na ang pawn sa C5. Nag-Knight G3. Ayun, para tagpasin naman ang pawn. Nag-B6 lang. Yan ang lalim ng karga. Novelty kagad, mga kamatsas. Kasi, ang madalas dito, Knight T5, Knight takes C5. Aba, itong B6, tingnan natin itong malalim na preparasyon. Nag-Queen F3. Sinilipan kagad ni Fabi ng atake sa tore. Rook B8 umiwas. Nag-C6. Knight E5. Queen F4, good move daw. Nag-Bishop takes C3. Maagang namarkahan ng bad move si Wesley. Dapat daw Knight takes C6. Simple lang pala daw, no? Tapos pag Queen takes C4, Bishop B7. Ayan. Tapos magka-castle. Yun nga lang ang mga nakakailang. Paano kung makulong ang bishop? Mag-B5. Naku po, may lalim pala ng karga eh. Knight takes B5 tapos Bishop B6. Lamang pa rin ng puti, no? O pero yan daw ang mas mainam kumpara sa Bishop takes C3, Knight takes C6, Rook D1. Ayun, merong kagad mga gulong-gulong na gawa. Queen E7, Bishop takes C4, at nag-B5. Ayan. Teka muna mga kamatsas, no? Bakit kailangan mag-B5? Ano ang mayroon kung simplihan lang ng castle? Magna Knight to E4, Bishop B5. Ayun. Nagbago si Stockfish. Bishop B5. Atake sa Knight para may atake sa tore, pressure. At halimbawa kung mag-Bishop B7 dito, may capture, at may Bishop B4, tuhog ang Queen at ang tore. Ayun. Decisive advantage for White. Okay, balik tayo. Kaya pala nag-B5 si Wesley para hindi makaporma ang bishop sa B5 square. Pero ang ganda ng ginawa. Bishop takes knight. Biruin nyo, nakabiti na bishop, iiwas na lang pero nakita pa ni Fabi ito. Kinapture ng queen. Talagang gusto ni Wesley. Queen to queen. Pero nag-queen D6, inayawan. Counter threat doon sa knight. Nag-E5 para hindi makapture. May queen ulit. Queen to queen ulit. Dito ang matindi. Excellent move ulit. Guess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats ulit sa mga nakakita. Ang hataw na Bishop takes F7. Excellent move. Sacrifice. Force King takes. Kasi pag Queen takes, makukuha yung Knight. Kaso may ganyan pala, oh. Ganyang kalalim. Queen E7. Pinabalik na lang ni Wesley. Bakit? Kasi kung babalik, halimbawa, mag-King E8, may Knight E4. Wala na. May Knight D6. Fatal, mga kamatsas. Fatal ang tawag dyan. Halimbawa, kung mag-Queen G6, Knight D6 check, tapos kuha yan. Ang dami na.
Samot-samo na paparating dyan mga kamatsas. Okay, kaya dito nag-Queen E7 na lang. Pinabawi ang knight. Bishop B7. Nag-Queen takes B5. Another good move. Tindi ni Fabio. Di man lang natakot nandiyan ang tore. At nag-Bishop takes G2. Discovered attack. Queen C4 check muna. King F8 at nag-Knight F5. Another amazing move. Threat ang Queen. Nag-Queen F6, Queen C5 check, King G8 at dito po pinitik lang. Accurate talaga. Queen C7, threat ang tore. Nag-resign na po si Wesley. Bakit nag-resign? Threat ang tore, di ba? Halimbawa, dalhin natin saan? Rook E8 para walang Knight E7, mga ganon. Magna-Knight D6, threat ang tore. Wala na eh. O halimbawa, mag-Rook F8, may Queen C4 check. Aroy, ang sakit. Rook F7 pwersado, may Knight takes F7. Kahit nakabitin pa tore pero mas delikado ang nagbabadya dyan. O, di ba? Halimbawa, makipagsabayan, Rook D8 check. Wala talaga. Tagpas talaga. Kaya, ang unang nagpasama sa laro dito, yung Bishop takes. Nawala yung Bishop, ano. Saka yung B6 na novelty. Kailangan siguro with further study and observation yung B6 na yon kasi novelty. Lumihi si Wesley sa natural na ginagawa. Okay, nadali po si Wesley. Round number 8, nakabawi kaya siya kay Nepo. Kasi kailangan niyang ma-maintain yung standing niya eh. Kasi may kinalaman po sa candidates, pagpasok sa candidates eh. Ito ang round number 8. White naman dito si Wesley. Nag-D4, Knight F6 si Nepo, C4, E6, Knight C3, Nimso India na naman ang nakita natin. Queen C2. Classical lang si Wesley. Mabenta Nimso ngayon ah. E4. Ayan, para samantalahin kontrolin ang sentro pero sinabayan ni Nepo ng control. Nag-E5. Pasok ang Knight para may pressure kagad. Bishop D3 pang paalis sa Knight. Nag-C5. Yan ang natural na nature talaga ng Nimso Indian. Kaya kung gusto nyo po mag-Nimso sa black, yan ang gagawin nyo. Basagin kagad ang sentro ng puti. At nag-Knight F3. Simpleng develop lang para mabilis makapag-castle. Pero teka muna mga kamatsas, baka maguluhan kayo dito. Ano ang mayroon kung capturein ang pawn sa C5? Magna-Knight D7 lang. May mga pabitin na ganyan pero mababawi din naman eh. Halimbawa, C takes D5, E takes D5 lang. At halimbawa, tagpasin ang Knight na yan, capture, may Knight takes C5 lang. Very strong for black. Hindi pwedeng capturein ng libreng bishop, may Knight D3, kuha queen. Lamang ang black dito kasi ang king ay nasa gitna. Samantalang nakapag-castle na black, napaka-aktibo ng mga pyesa ng black. Okay? Kaya Knight F3 lang ang ginawa ni Wesley. Kumapture sa D4, Knight takes D4 at nag-Knight D7 para kuhanin ng pawn sa E5. Dinipensahan. Bookline na bookline yan. Queen H4. Atake sa bishop. G3, depensa na may counter-attack sa queen. Umiwas lang at nag-castle. Ayun, kasi delikado ang white king pag nasa sentro. Nag-G5. Inatake ang bishop. Sumabay ng capture sa D5 para bitin din naman ang knight. At kumapture muna. Ayun, D takes E6. Magulo tong linya na to, no? Pero alam nyo po ba na ilang beses nang nangyayari ito? Capture sa bishop, daming bitin, no? E takes D7, bishop takes D7, B takes C3, at kumapture sa G3. O, diba? Daming bitin yan. Dapat alisto ka at dapat aral na aral mo ito by sequence. Ito yung mga minememorize talaga na linya, parang Sicilian. Rook C8 pin. Ayun, para tagpasin ng pawn. At nag-bishop F5. Bookline pa rin sa bayan ng exchange. Bishop takes. Queen D1, queen to queen. Ayun, yung queen D1 pala ang lumalabas na novelty. Dahil sa palagian dito, bishop takes D7 eh. Tapos magbi-bishop takes A1. Pag nag-bishop takes C8, ang gulo ng linya. Bishop takes D4 at bishop takes B7, queen takes E5. Equal lang naman. Yan ang palagian. Pero dito, nag-queen D1. Hamon ng queen to queen si Wesley. Tinanggap naman ni Nepo. At nag-rook C4 para atakihin ng knight. Nakipagsabayan na at dun pa rin nahantong. Opposite colored bishop. Opposite colored bishop. King G2 para iwas sa pin. At nag-rook F6.
Bishop B3, B5, F4, A5, Rook D1 atake at yung dinipensahan. Nag A4, B4, King F3, Bishop C5, capture, G4, H6 at nag King E4, King F6. Ayan. At dito po, bilisan ko na lang, madaling maunawaan, opposite colored bishop, tabla ang naging laban. At silipin natin, ano na ba ang estado ng standing ni Wesley dito? After round number 8, nangunguna si Fabiano Caruana, 4.5 points. Dominguez, Wesley So. Yun nga lang ang malungkot dito mga kamatyas. May last round pa, si Wesley ay magbabay. Wala pang bye si Wesley. Samantalang yung iba, may laro pa. Yun lang. Pako na si Wesley sa 4.5 points. So, possible na kung mananalo yung mga nasa baba na sila MBL, Nepo, Levon sa last round, magiging 4 media din. At si Dominguez naman, si Caruana, pag tumabla yan, magiging 5. Yun lang. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari kay Wesley, kung makakapasok pa ba sa candidates o hindi na. Okay, kasi meron ding basihan sa rating. Yan po nga alamin natin, makikibalita tayo dyan mga kamatyas ha. Sa ngayon, medyo floating muna si Wesley, hindi pa sigurado kung makakapasok siya sa candidates. Sayang yung talo niya kay Caruana. Yun ang pumigil sa kanya eh. Kung tablaman lang sana at ilang pitik pa champion siya halimbawa, yun ang malinaw talaga na candidates. Pero yun lang, medyo lungkotatious na naman ulit. Pero abang tayo, malay nyo sa rating naman may pag-asa si Wesley makapasok. Tsaka sa points daw sa GCT points. So tingnan natin mga kamatyas, makikibalita tayo. Sana nga makapasok si Wesley sa candidates. Muli po mga kamatyas, punta lang kayo sa SMX 1 PM para makapanood po kayo sa ating simultaneous exhibition game. Kita-kits tayo doon. Tabi lang po siya ng Mall of Asia. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.